Bago ang bukang liwayway ng kasaysayan, isang alamat ay ipinanganak mula sa hangin mismo. Isang nilalang na walang katapusang lakas, ngunit nakatakdang mabuhay sa anino ng kanyang sariling nakalimutang kadakilaan. Ipinanganak kay Anjana at sa wine god na si Vayu, ang batang Hanuman ay nagtataglay ng kagutuman na walang makalupang pagkain ang makapagbibigay ng kasiyahan. Ito ay isang kagutuman para sa banal. Isang umaga, napagkakamalang hinog at ginintuang prutas ang pagsikat ng araw, lumipad ang bata. Hindi lang siya tumalon, tinusok niya ang mismong tela ng langit. Nanginginig ang langit habang papalapit ang bata sa solar gate. Upang iligtas ang sansinukob mula sa kadiliman, si Indra, ang hari ng mga Diyos, ay sinaktan siya ng isang kidlat ng kosmiko. Upang payapain ang nagdadalamhating Diyos na hangin, ipinagkaloob ng mga bathala sa nahulog na bata ang mga regalong hindi maiisip, kawalan ng talo, karunungan, at kapangyarihang baguhin ang kanyang anyo ayon sa kalooban. Pero may nahuli. Upang panatilihing ligtas ang mundo mula sa kanyang kapilyuhan, isang sumpa ang inilagay sa kanya. Kakalimutan ni Hanuman ang kanyang mga kapangyarihan hanggang sa sandaling sila ay tunay na kailangan. Lumipas ang mga taon sa tahimik na paglilingkod, hanggang sa dumating ang isang gumagala na prinsipe na nagngangalang Rama, hinahanap ang kanyang nawawalang asawa, si Sita. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang mga galaw ng tadhana. Ang paghahanap ay humantong sa kanila sa gilid ng mundo, kung saan ang isang malawak, hindi madaanan na karagatan ay nakatayo sa pagitan nila at ng demonyong kaharian ng Langka. Habang nawala ng pag-asa ang mga mandirigma, humakbang pasulong ang nakatatandang Jambavan. Ibinulong niya ang mga sinaunang lihim sa tainga ni Hanuman, sinira ang selyo sa kanyang alaala. Nagsimulang manginig ang lupa. Si Hanuman ay lumaki, ang kanyang mga kalamnan ay lumalawak na parang bundok, ang kanyang dagundong ay nagpatahimik sa kulog ng dagat. Sa wakas ay nagising na ang higante. Sa pamamagitan ng isang paglukso na pumutok sa mismong lupa sa ilalim niya, pumailan lang siya sa karagatan, isang buhay na kometa ng ginto na tumatagos sa asul na kawalan. Ang mga halimaw ay bumangon mula sa kailaliman upang pigilan siya, ngunit ang mga ito ay mga bato lamang sa kanyang landas. Ni ang serpienteng dagat na si Surasa o ang anino demonyo ay hindi makapigil sa kanya. Narating niya ang Langka, hindi bilang isang higante, ngunit bilang isang anino. Lumiit sa laki ng isang pusa, lumipat siya sa lungsod ng ginto, isang multo sa bahay ng kanyang mga kaaway. Sa Ashoka Grove, natagpuan niya si Sita. Ang kanyang misyon ay isang pag-asa, ngunit ang kanyang pag-alis ay magiging isang apoy. Nahuli ng demonyong haring si Ravana, sinunog nila ang kanyang buntot. Ngunit hindi nila namalayan na inabot na lamang nila sa kanya ang isang tanglaw upang sunugin ang kanilang mundo. Tumalon siya mula sa spire patungo sa spire, na ginawang funeral pyre ang ginintuang lungsod. Nalaman ni Langka noong araw na iyon na ang ilang mga Diyos ay hindi dapat makulong. Nang magsimula ang dakilang digmaan, si Hanuman ang naging tunay na kalasag. Ngunit ang kanyang pinakamalaking pagsubok ay dumating nang ang araw ay malapit ng sumikat sa isang namamatay na Lakshmana. Hindi mahanap ang halamang gamot sa bundok, ginawa niya ang hindi maisip. Inangat niya ang buong bundok at pinalipad ito sa buong kontinente. Sa pagkapanalo ng digmaan, si Hanuman ay hindi naghanap ng korona at walang kaluwalhatian. Nang mag-alok ng mga hiyas, pinunit niya ang mga ito, hinahanap lamang ang imahe ng kanyang Panginoon sa loob. Siya ay nananatili sa gitna natin, isang walang hanggang tagapag-alaga na piniling manatili sa mundo hanggat ang pangalan ng Rama ay binibigkas. Ang kwento ng Hanuman ay ang kwento ng lakas na nasa loob nating lahat.